Ang gulo na nga ng buhay, may bisyo pa. Nahihirapan ka na ba sa mga bisyo mo? Gusto nang magbago, di alam kung paano. Nagtatanong, sinong pwedeng makatulong? Hello, hi, good morning. This is Jovi once again. God's grace and peace be with you. So for this video, meron po tayong 5 katanungan na bibigyan natin ng kasagutan. Number 1, paano ako binago? Number 2, paano aalisin ang mga bisyo? At number 3, sino ang nakatulong? May tao bang ginamit ang ating Panginoong Jesucristo upang baguhin ang inyong kapis? Number 4, saang lugar? May lugar ba kaming pinuntahan? Number 5, ano-ano ang nabago kung meron man? Meron nga ba? So yun po yung ating bibigyang kasagutan right after this intro. Okay, welcome back to my channel. Ako'y binago niya. Naghahanap po ba kayo ng channel wherein pwede kayong mag-share ng inyong mga karanasan, problema, upang kahit paano gumaan o guminhawa ating pakiramdam. May mga sakit at karamdaman. Dito ay maaari din nating pag-usapan. Dahil ang channel pong ito ginawa upang hanapin may mga nabibigatan ang kalooban, nahihirapan at gusto na sumuko sa buhay. Higit sa lahat, nawawalan na ng pag-asa. Mga gustong magbago, di alam kung paano. Meaning, naghahanap ng kapayapaan. Kung kaya sisimulan ko po in this video kung paano ako binago. Dahil sa pagbabago ng tao, may laan ang Diyos na gantimpala. Kaya tara, upang kayo man, 10 ng inyong pamilya ay makadama ng kapayapaan. Noong una, hindi ko rin agad-agad naalis. Siyempre, nakarating na kami sa Divine Power. Hindi ko naman agad pagdating sa bahay, hindi na ba ako nanigarilyo. Bantulot po ako. Parang tatawing-tawing, maninigarilyo pa ba ako? Hindi na ba? Honestly, nanigarilyo pa rin ako. Kahit nakarating na ako sa Divine Power. Once, twice, thrice na kami nakarating ng Divine Power. Hanggang sa mag 1 month ata. Eto na. Nakukonsensya na ako dahil siyempre, pabalik-balik ka na. Mula na makarating kami sa Divine Power, May 3, 1998. Mula na nakarating kami doon, hindi na po kami pumalya. Talagang every Sunday na, pumupunta na po kami. Kapag pumapasok na sa'yo yung Holy Spirit ni Lord, makukonsensya ka na, ipapangako mo na hindi mo na gagawin. Pero pagdating naman at nakauwi ka na sa bahay, matutokso ka na naman, andyan at parang gusto mo na namang manigarilyo. Hindi ko pa rin talaga po maalis-alis yung paninigarilyo. Pagdating sa bahay talagang umiisa pa rin po ako. Well, nabawasan po pala syempre. Yung pong dati nakakaisang kahaka sa isang araw, hindi na, paisa-isa na lang. Hanggang sa isa na lang talaga, after meal lang, no? Isang stick na lang. Hanggang sa dumating, no, yung point na talagang ang Panginoong Diyos kasi parang magulang yan eh. May magulang tayo, di ba? So, ang Panginoong Jesucristo din ay magulang din siya sa atin, sa ating lahat. So, ang magulang, pinapali niya ang kanyang mga anak upang ituwid. Ganon din ang ating Panginoong Jesucristo. So, pinalo niya ako. Parang sinabi niya, ayaw mo pa rin magbago, tigas ang ulo mo. Ilang beses na kitang pinagsasabihan, ilang beses ka na rin nangako na iaalisin mo na yung bisyo mo, hindi ka pa rin nadadala. Parang gano'n. Alam ko, hindi yun palo. Pag sinabing tapik, maliit lang. Tatapikin ka lang, parang gano'n. Parang, yun lang. Pag pinalo ka naman, parang gano'n na. Slap. Pag hambalos na, talagang ganyan na. Hambalos. Gano'n. Parang yung anong laro, yung softball. Paano niya ako hinambalos? Sino humambalos sa akin? Hindi naman ang Panginoong Diyos. Ito yung ang kalaban ng Diyos, siyempre. Na pinahintulutan naman ng Diyos upang magbago, no, yung matigas ang ulo. So, anong ginamit niya? Ano yung pinahintulutan niya na paraan? Pinahintulutan niya ang kalaban na ako ay pasuin ng plancha. Bali kasi, yung bahay namin na tinitira namin, maliit lang. Ito yung papag, tapos saglit lang, konting lakad lang, pagtayo mo lang, halos CR na. So, namamlansya ako that time. Siyempre, bigla kang tinawag ng pangangailangan, gusto mag-CR.
Iniwan ko yung plancha na nakatihayang ganyan. And then pumunta ako ng CR. Punta ako ng CR, nadaganan ko siya, bigla akong binagsak yung, nawala sa isip ko na may plancha. Dahil ito lang yung CR, diretso na ako agad dun sa papag kung saan ako ng plancha. Nahigaan ko siyang ganun. Paso yung likod ko. Umarka talagang plancha dun sa likod ko. Pero ang hiwaga, no? Purihin ng Panginoong Hesukristo. Talagang yung marka ng plancha ko nawala. Purihin ng Diyos, o diba? So, wala po no, nagnilay-nilay na ako bakit nangyari sa akin yun. Kasi nga, naninigarilyo po ako pagmamadali at habang naninigarilyo. Kaya nawala na sa isip mo yung plancha na naiwan mo. So, yun po yung alam kong paraan no, na pagpalo o paghambalo sa akin. Mula nun, hindi na po ako talaga nanigarilyo. Kaya mula nun, hindi na po, doon na po nagsimula nung ako po ay napakaray talaga. So ayun na no, napakahirap po pala talagang alisin no ng mga bisyo. Sa ganang sarili natin hindi kaya. Not unless na may gagamiting paraan o instrumento ang Diyos. Muli nagpupulit, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa paanyaya, dahil sa pakikinig, pagsasagawa, pagtungo sa banal na lugar, pagsasabuhay o pagsunod. Doon tayo babaguhin ng Diyos. Kaya minsan ang pagpalo na dumarating sa buhay natin na hindi maganda, ating pasalamatan dahil ito ang paraan upang tayo'y tulungan na makaahon sa hirap at pag-alis ng mga bisyo. Ginagamit ang isang banal na lugar. May ginagamit na isang tagapangasiwa. Kaya purihin ang ating Panginoong Hesukristo. Unang nawala ang mga bisyo at matapos alisin ang mga bisyo, sisimulan mo na ang mas malalim na pagbabago. Iyon na yung unti-unti mo nang babaguhin. Mga ugaling hindi ka nais-nais, hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Mga ugaling makikita mo lamang sa loob ng pamamahay. Mga ugaling masungit, mainisi, sumasama ang loob. Yung mga pag-aaway-away or awayan. Di pala dapat relasyon sa Diyos, kundi yung relasyon natin sa ating pamilya, kundi yung relasyon sa loob ng bahay. Naroon yung problema, naroon yung dapat ayusin, naroon yung mas dapat pag-aralan, pagsikapang baguhin, yung pagmamahalan sa loob ng tahanan, upang tayo ay ingatan ng Diyos. Dahil kung saan naroon at may pagmamahal, ay naroon ang Diyos. Alalaong baga, kung pag-aawayan ang nariyan, kalaban ang naghahari dyan. Kaya piliin natin ang magmahalan. At ito'y loobing simulan. Hindi niya, o sige, ituturo ko na sa akin o sa iyo. Dapat magsimula ang pagbabago. Hingin natin ang paggabay niya ng atin ng Panginoong Hesukristo. So hanggang dito na lamang po mga kapis. Maraming salamat po sa Diyos sa inyong panonood. Loobing nakapagpagaan, mga salitang nabitawan na sa bawat isa'y sadyang nakalaan. At kayo man ay aming inaanyayahan sa Divine Power Prayer Healing Community upang kayo man nga ay makadama rin ng kapayapaan. Dulot ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Brother June Bascot, sa pamamagitan ng mga pinahintulutang tumayo sa gitna. Ito nga po at ating basahin ang banal na paanyaya. Inaanyayahan po ang lahat ng ating Panginoong Hesukristo sa pangangaral, pagtuturo at pagpapagaling, pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan na magkakaloob ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman, kapayapaan sa tahanan, at uuwi kayong magaling na, purihin ang Diyos at ito po'y walang bayad. At ito po'y ginaganap tuwing araw ng linggo sa Divine Power Compound, Pinugay Road, Antipolo, Baras. At ito po'y nagsisimula tuwing ikawalo ng umaga. Loobin ng Diyos na magkita-kita po tayo. Loobin ng Diyos na ang lahat ay makadalo. This is Jovi once again, living this God's greeting. God's grace and peace be with you.